sa AFCM UAE, sa ating po mga kapatiran dyan sa Sharjah, sa UAE. At ganoon din sa ating mga kapatid sa Merdip, sa Garhoud, at ganoon din sa Al-Barsha, at sa Al-Ain, at sa Abu Dhabi. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganoon din sa ating mga kapatid sa AFCM Saudi Arabia. Praise God sa ating mga kapatiran under Pastor Bong Ambasi at kay Pastor Elmer Ibalio, kay Brother Japet Alpanta, kay Brother Dito Slabon, at sa ating ibang mga kapatidian sa Saudi Arabia. Ganoon din sa ating mga kapatid sa Al-Kubar, sa Jeddah, sa Dammam, at mga kapatid sa Katip at sa Mansulok ng Middle East. Magandang araw po sa inyo, mapagpalang hapon at mapagpalang gabi naman dito po sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, sa ating mga kapatiran na sumusubaybay po sa ating pong Bible Study Live. Ganoon din sa ating mga kapatiran sa Canada, sa Australia, ganoon din po sa Israel, at ganoon din po mga kapatid sa Amerika, sa Taiwan, at sa Italy mga kapatid, at sa Cyprus. Maganda pong gabi sa inyo at ganoon sa Amerika. Magandang araw po sa bawat isa sa ating lahat ng kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos na tayo po'y malulusog at masigla pa sa araw na ito. At muli po ay nasumpungan natin ang isang napakagandang buwan ng Setyembre. Tunay na Berber month na naman, at nawa po tayo pong lahat ay patuloy na nagtatagumpay sa ating pong pananampalataya sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya pumakal pong habag at biyaya sa atin, tayo po ay ligtas at tayo po ay patuloy na tayo may kalusugan at tamang pag-iisip, tamang espiritu at tamang kalusugan natin. Salamat sa Diyos, sa Kanya po lahat ng kapurihan. Purihin ng Panginoon at patuloy lamang po tayo mag-ingat at manalangin sa ating pong Panginoon at patuloy na pag-iingat sa atin. At nawa po ay patuloy tayong proteksyonan ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah! So, tunay amang napakaganda ng buong maghapon. At ganoon din sa maganda rin po ang resulta natin po magawain sa Bible studies po natin sa San Nicolas, sa Barangay 4. At salamat sa Panginoon Diyos. Dumadami po ang mga attendees po natin doon. At tunay na marami po mga kaluluwa ang lumalapit. Ganoon din ang mga kabataan at ang mga bata. Kaya nga purihin ng Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin at sa inyong suporta sa prayers and at the same time, hallelujah, sa lahat po ng bagay, sa marami pong pangmaraan. Purihin ng Diyos sa buhay. Sa araw na ito mga kapatid, pag-aralan po natin ang tinatawag na The Soul Winning Church. Amen. Ang iglesia na patuloy po nagwawagi na mga kaluluwa patungo po kay Kristo Jesus. Amen. The Soul Winning. Pag-aralan po natin ang tinatawag na Soul Winning. Kung paano po tayo magbahagi ng salita po ng Panginoon. At ano po ba ito tinatawag na pagwawagi ng mga kaluluwa para po kay Kristo Jesus. Amen. At napakaganda pong malaman po natin ito upang sa ganun mga kapatid, sa mga panahong ito, tunay na ang tao po ay hindi lamang ang material na bagay ang ating kailangan. For man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out from the mouth of God. So hindi po lahat ng bagay po ay material ang ating pong pangailangan sa mundong ito. So bilang tayo po yung mga mananampalataya, hindi lamang po tayo iniligtas ng Panginoon Diyos para po sa ganang sarili natin, kundi tayo din po ay iniligtas ng Diyos para po tayo gamitin din na pagpapala sa iba rin po mga kaluluwa. Upang tayo din po ay maging blessing sa buhay po ng iba at nang sila din ay makakilala po sa ating pong Panginoon. Pag-aralan po natin kung ano po itong soul winning. Bago po tayo manalangin, tayo po mga paligkoymen ay dumulog sa ating Panginoon Diyos at tayo po ay humingi ng patnubay. Heavenly Father, once again, cover us by the power of your precious blood, forgive our sins, cleanse us, wash us whiter than snow, at muli pa ng Diyos, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, understanding, Lord God, upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, maging pagpapala muli sa bawat isa sa amin, Lord God, ang lessons na to, at nawa, Panginoon Diyos, upang makakuha kami ng mga points, Panginoon, ng guidance and leadings, Lord, upang kami ay may makapagwagi ng mga kaluluwa patungo sa iyong presensya. Tulungan po kami, Panginoon, abutin mo muli ang aking mga patiran, sa mansulok, Panginoon Diyos, sila ng daigdig na roon, at ang bawat isa nakikinig, Panginoon Diyos, sa amin po mga lessons. Pagpalain mo po muli, Panginoon, ang iyong mga anak, at nawa, Panginoon, ikaw siyang manguna sa aming pag-aaral. Ito aming samot dalangin, in Jesus' name, Amen. Praise God. So, sabi po mga kapatid sa Proverbs, sa Kawikaan mga kapatid, sa Proverbs chapter 11 verse 30, ay ganito mga kapatid. Amen. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Amen. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Sabi po, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. So, kinakailangan po ng wisdom. Amen? Ng wisdom in winning soul, mga kapatid. Hindi lamang po tayo basta sharing the word of God, mga kapatid ko, amen, without, mga kapatid ko, proper way. Wala pong tamang pamaraan o tamang panahon
o tama mga kapatid kong lugar kung paano po natin isbiwin ang kaluluwa palapit po kay Kristo Jesus. Meron po mga strategies, meron po mga pamamaraan, tamang kapamaraanan upang tayo po ay makapagbahagi po ng salita ng Panginoon Diyos, upang maging pagpapala po ang ating desire na magwagi ng mga kaluluwa kay Kristo Jesus. Ang sabi din po mga kapatid ko ng Psalms mga kapatid, ng mga awit 126 mga kapatid ko, amen. 126 verse 5 to 6 ay ganito, amen. Sabi po mga kapatid ko sa 5 and 6 ng mga awit ay sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Praise God. Sila na nagsisihasik ng may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Verse 6. Siyang lumalabas at umiiyak ay nagdadala ng binhing itatanim. Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan, nadala ang kaniyang mga tangkas. Praise God. So kaya nga po mga kapatid ko, hindi lamang basta tayo nag-soul win o hindi lamang po tayo basta nagbabahagi. Amen. Ang sabi po mga kapatid ko ay sila na nagsisipaghasik na may pagluha. Tunay talaga mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi po basta-basta natin madadala ang kaluluwa nang wala po tayong pananalangin sa Diyos, ng pagluha natin sa Panginoon. Dahil mga kapatid ko, amen. Hallelujah. Ang pag-win po ng soul, it should be with passion, with love. Amen. Ito po ay talagang with sincerity. Upang sa ganun mga kapatid ko, ang mga taong ating pong ilalapit sa Kanya ay kanila pong madama ang ating pong sinseridad na ibahagi po ang pag-ibig ni Kristo Jesus, not for bringing them into another form of religion or denomination, but rather they would understand, they could feel the sincerity of God's love through you. Amen. Through us mga kapatid. Amen. Sa pamagitan po natin. So kaya nga po mga kapatid ko, amen, nasabi ng ang nagsisipaghasik ng may pagluha, praise God, ay magsisiani ng may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak ay nagdadala ng binhing itatanim. Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan, nadala ang kaniyang mga tangkas. Talaga po mga kapatid magwawagi. Now, ano po ba itong soul winning? Sabi po mga kapatid ko, ang soul winning is a definite effort to lead a definite person to accept a definite Savior at a definite time. Praise God. Amen. Soul winning mga kapatid ko is a definite, tamang pamamaraan, amen, upang tayo po ay ating pong akayin ang tamang tao, panatanggapin ang tamang tagapagligtas na si Kristo Jesus sa tamang panahon. Praise God. So meron po ang salita po ay tamang panahon, tamang pamamaraan, tamang tao, tamang tagapagligtas sa si Kristo Jesus at tamang panahon. So dadalhin po natin sila sa tama, hindi po sa mali mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dalhin natin sila sa tamang pamamaraan. Huwag po tayong magdala ng kaluluwa mga kapatid ng for the sake of attendance lamang. Amen? Or for the sake na you are winning soul or bringing souls for mga kapatid sa church. No mga kapatid. Amen? Dalhin natin sila kay Kristo Jesus. Amen? Nang may pag-ibig po mga kapatid ko. Amen? Kaya nga po hindi po natatapos mga kapatid ko ang obligasyon ng taong nagdala sa ibang tao kay Kristo Jesus mga kapatid ko nung siya mabautismo. Ito po mga kapatid ko ay pasimula ng atin po mga kapatid kong hallelujah responsibilidad to take care of the soul until mga kapatid ko they grow matured and they can stand up by themselves mga kapatid. Amen. Now, kaya what is the importance of soul winning? Pag-aralan po natin ang importance of soul winning. Sabi po sa Romans, amen, sa Romans mga kapatid, chapter 10, 13 mga kapatid ko to 14 ay ganito. Amen. Romans chapter 10, 13 to 14. Ano po ang sinasabi tungkol po sa kahalagahan ng tinatawag na soul winning? Sabi po ng 13 and 14, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga diligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayaan? Paano nga sila natawag doon sa hindi nila sinasampalatayaan? At paano silang magsisisampalataya sa Kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Praise God. Paano silang makikinig kung walang tagapangaral? Sabi po ng verse 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita sa mga bagay na mabubuti. Amen. Ang ganda mga kapatid. Sabi po mga kapatid ko, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinuko? Siya nga siyang gaya ng nasusulat. Anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Praise God. So, ang sabi po mga kapatid ko,
Praise God. Sa verse 13, sa verse 14 mga kapatid ko, sa 13 and 14, halalang sabi po, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Amen. Ang magsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Now, ang tanong po ng 14, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Ayan. Paano nga naman po sila mga kapatid ko, amen, halalang maliligtas? O paano nga naman po sila tatawag sa ating po Panginoon Diyos kung hindi po nila mga kapatid ko nakikilala ang Diyos na kanila mga kapatid ko tatawagan? Amen. Paano nga naman po sila tatawag sa Diyos na hindi nila sinasampalatayaan? Yan, sabi po ng verse 14. At paano sila magsisampalataya sa Kaniya na hindi nila napakinggan? Kaya nga po napakahalaga ng soul winning. Napakahalaga po na magbahagi ng salita ng Diyos. Paano nga maliligtas ang ating mga mahal sa buhay kung hindi mo po sila babahagihan? Lagi na lamang po natin mapasabi, pag-pray mo po aking family, pag-pray mo po ang aking asawa, pag-pray mo po ang aking mga anak. Kung ikaw mismo na asawa ay hindi nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At kung ikaw mismo na asawa, ang kinatitisuran pa ng iyong asawa. Ikaw pa mismo kinatitisuran ng iyong mga anak. Dahil meron kang ugali, meron ka mga parit kong hindi magandang ugali, hindi pamamaraan. So, kaya nga po mga kapatid, amen, ang isa pong tagapagwagi o soul winner should be careful in doing or in sharing the Word of God or in a way, mapag ko ng kanyang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Dahil, mapag ko, amen, ang tao ay hindi lamang po basta nakikinig, kundi sila po ay nag-o-observe sa iyo as a soul winner o bilang nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Tinitingnan kanila, ikaw ay kanilang ino-obserbahan, ikaw ay kanilang mapag kong hallelujah, sinusubukan kung totoo ba ang iyong mapag kong pagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, sabi po mapag, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayaan? Paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig ng walang tagapangaral? Kaya nga napakahalaga po ng mayroong nangaral. Meron pong nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi po yan sa pagalingan, hindi po yan sa patalinuhan, kundi just share the Word of God. Amen? Hallelujah. Huwag tayo makipagtalo, huwag po tayo makipagdebate. Hindi po maganda ang tinatawag na soul winning na nakikipagdebate ka at nakikipagpagalingan ka. Now, ang sabi po ay, what is the importance of soul winning? Ang sabi po, number 1, the lost cannot call on the Lord to be saved until they believe. The lost cannot call on the Lord to be saved until they believe. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 15, 1-4, amen. Sabi po ng 1 Corinthians, praise God, 15, 1-4 ay ganito. Amen. Sabi po, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Amen? Na siya naman ninyong pinanatilihan. Paano ka magbabahagi kung ikaw mismo, mga kapatid ko, hindi nananatili sa ebanghelyo iyong tinanggap? Kaya kinakailangan, mga kapatid, ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos ay mismo committed to the Word of God. Siya mismo ay mayroong tinatawag na faithfulness to the Word of God. Siya mismo ay naniniwala, nananatili sa salita po ng Panginoong Diyos. How could you share the Word of God if you do not believe it? Amen? So first of all, as a soul winner, you yourself and I myself should believe, amen, sa iyo pong sinasabi. Kumbaga mga kapatid, sa product, sa mga beauty products, sa mga vitamins, sa mga mineral, yan po mga healthy products na kanilang binibenta sa network mga kapatid. How can they promote the product unless they use it by themselves? Amen? Kaya po nila nakasabi ang mga effective yung kanilang ibinebentang mga beauty product is because they are the first user of the product they are introducing to the market. Amen? Napatunayan na po nila ito sa kanilang ganang sarili. Ganon din po mga kapatid. Bakit ka nagso-soul win? Because ikaw mismo ay nakaranas ng kabutihan po ng Panginoon Diyos. At ikaw mismo ay nakaranas kung paano ka binago ng ating Panginoon Diyos at dinala sa daan ng kaligtasan. Kaya nga po, the lost cannot call on the Lord to be saved until they believe. So they have to believe what you are telling, what you are sharing, and you have to they have to see first, amen, the evidence, amen, of the word na iyo pong i-share sa kanila. Kaya sabi ko mapay ko na nga ng 1 Corinthians 15, 1-4, mga kapatid ko, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan.
So, una sa lahat, you have to receive by yourself. Amen? Ikaw mismo ay tumanggap ng salita ng Panginoon Diyos at ikaw mismo ay nananatili sa salita ng Panginoon Diyos. Verse 2. Amen? Ano po sabi sa verse 2? Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So ano po ang sabi mga kapatid ko? Amen? Hallelujah! Ang sabi ko mga kapatid, kung kayo mismo, kung tayo mismo, amen, ay ating iniingatan ang salita na atin pong ipinangangaral sa ating mga puso. Amen? So, kinakailangan tayo po mga kapatid ko, amen, sa soul winning. Amen? In soul winning, mismong tayo ay iniingatan po natin ang salita po ng ating Panginoon Diyos na atin pong tinanggap. Amen? Matiyaga natin itong iniingatan. Sabi ko ng verse 2. Praise God. So, ang soul winning mga kapatid, mahalaga na tayo po ay matiyaga, may ugaling matiyaga. Amen, in sharing Word of God. Huwag kang bugnutin, huwag kang mayamutin. Kung yan po mga it takes 2 months, 3 months, 4 months, or 1 year bago po siya mapag ko, amen, sumampalataya o maniwala o magpabautismo, as long as mapag she is willing or he is willing to listen to the Word of God, keep on sharing the Word of God. Never stop sharing the Word of God. Kaya nga po lagi ko sinasabi mga kapatid ko, amen, sa mga binabahagihan ko, na salita ng Panginoon Diyos, na habang kanilang binubuksan ang pintuan ng kanilang tahanan, ako po ay tutuloy upang magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Ngunit kung kayo na mismo ang magsasarado ng pintuan ng inyong tahanan, amen, paano pa ako makapapasok? Praise God. So as long as you are willing to listen, I am also willing to share the Word of God. Amen? Because I love sharing the Word of God. Praise God. Kung kayo nagtsatsaga sa akin, magtsatsaga din akong magturo. Amen? Pero kung kayo po ay wala ng tiyaga sa akin, hindi na rin po ako makapagtuturo. Amen. Lilipat ako doon sa mga taong handang tumanggap ng salita ng Panginoon. Kaya ang word po ay kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya nga po mga kapatid ko, amen, hallelujah, the lost cannot be saved, mga kapatid ko, hallelujah, if they will not believe. Amen, until they believe. Amen, they can be saved only until they believe. Praise God. But how can they believe if there is no one who share the Word of God? How they shall call on Him, amen, in whom they have not believed. Paano po tatawag sila sa Diyos, mga natin pong pinabahagi, kung hindi po sila, mga po, muna sumampalataya. Ayan. Kaya nga po, number 1 importance of soul winning is the lost cannot call on the Lord to be saved until they believe. So, mahalaga pong tayo mag-soul win. Kasi mapalik ko, ang mga taong wala pa po sa fold ng kaligtasan, o wala pa po mapalik ko, amen, sa daan ng kaligtasan, ay hindi po sila mananampalataya hanggat wala po silang mapalik kong hallelujah, naririnig na salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, we have to preach the Word of God in season or out of season. Amen? Sa tama po mapalik kong pamamaraan, ibahagi po natin ang salita po ng Panginoon Diyos. Praise God. Amen. Lagi po natin ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, ibahagi po natin mapalik ko ang kahalagaan ng pananampalataya, ang kaligtasan at ang pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos. Huwag muna po tayo magbahagi ng mga doctrinals. Huwag muna po natin ibahagi mapalik ko yung mga malalalim na hindi pa po nila naunawaan. Amen. We have to go back to the basic. We have to teach the basic, mga kapatid, of salvation, upang sa ganun ay kanilang marinig po ang salita po ng ating Panginoon, upang maunawaan nila ito at panampalatayaan until, mga kapatid ko, hallelujah, they surrender their life sa ating pong Panginoon. Number 2, ano pa po ang kahalagahan ng soul winning? Number 2, mga kapatid, the lost cannot believe in Him until they hear the good news of salvation. Amen. How shall they believe on Him, of whom they have not heard? Number 1, mga kapatid, amen. Sino po itong mga nakarinig at sila po ay sumampalataya at nabautismohan? Number 1 example is the eunuch. Amen. The eunuch, mga kapatid, in Acts chapter 8, 26 to 39. Siya po ay nakarinig at nung marinig niya ang salita ng Panginoon, amen, siya po ay sumampalataya at siya po ay nabautismohan. Number 2, mga kapatid, si Cornelius. Sa Acts chapter 10 verses 1 to 48. Amen, mababasa po natin, amen, na si Pedro ay pumunta po sa tahanan po ni Cornelius. Pinapunta siya ng ating Panginoong Diyos, amen, para po ibahagi ang salita ng kaligtasan. At nang sumampalataya po si Cornelius, siya at ang kanyang sambahanan ay nangabautismuhan, mga kapatid. Sila po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo at sila po ay nangabautismuhan at sila po ay naligtas, mga kapatid. Amen. Sino pa?
Amen. Sa Acts chapter 16, 25 to 34, the Philippian jailer, amen, siya din po, mga kapatid, ay nakarinig po ng salita ng Panginoon Diyos, amen, na bahagi sa kanya, at siya po, mga kapatid ko ay sumampalataya at nangabautismuhan. Amen. So napakahalaga po talaga ng tinatawag, mga kapatid, amen, na pagsampalataya. Now, sino pa mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise God. Now, number 3, mga kapatid, amen, the importance of soul winning is that they cannot hear the good news without a soul winner or a witness. How shall they hear without a preacher or a witness? We are soul winners. Tayo po, ang bawat isa sa atin po ay mga soul winners, mga kapatid. Now, ang sabi po ay, they cannot hear the good news without a soul winner or a witness. Kaya nga, lahat ng mananampalataya, amen, na nga bautismuhan po sa pangalan ni Kristo Jesus sa tubig at napuspos ng banal na Espiritu Santo at tumanggap ng bautismo ng banal na Espiritu Santo at nabubuhay ng may kabanalan, amen, at gumagawa po ng tama, are soul winners. Tayo po lahat ay witness po ng ating Panginoon. For ye shall be my witnesses. Sabi po ng salita ng Panginoon Diyos. So tayo po, mga kapatid ko, ay may karapatang magbahagi ng pag-ibig ng Panginoon Diyos na kung paano tayo niligtas at kung paano din sila maliligtas. Kung paano po ang daan sa kaligtasan at kung sino ang kaligtasan, ibabahagi po natin ito nang wala pong takot o wala pong pangamba. Because no one could deny the truthfulness of your testimony, of your witnessing, because you are the one who experienced it by yourself. Amen. Ikaw mismo, mga kapatid, ang nakaranas ng tinatawag na kaligtasan. Amen. Ikaw mismo, mga kapatid ko, ang nakaranas ng kabutihan po ng Panginoon Diyos. Your own personal life is a living testimony that cannot be, mga kapatid ko, amen, that cannot be thwarted or cannot be, mga kapatid ko, amen, na mabago ng ibang tao dahil ikaw mismo ang nakaranas ng patutuong ito, amen, na iyong binabahagi sa ibang tao. Kaya nga po, mga kapatid, kinakailangang marinig nila sa ating mga labi ang mabuting balita po ng kaligtasan. Being a soul winner or being a witness of the Lord Jesus Christ, do not be afraid to preach the Word of God or to share the Word of God. Amen? Because you yourself, amen, is a preacher. You yourself is a witness. Amen? You yourself is a channel of God's blessing. Amen? Upang ang ibang tao din po ay maligtas. Kaya nga po, kung babasahin po natin sa Romans chapter 1, 5 to 6, by whom we have received grace and apostleships, for obedience to the faith among all nations for his names. Verse 6, among whom are ye also the called of Jesus Christ. Amen. So kaya nga po, kung ano yung tinanggap mong biyaya, amen, kung ano po yung tinanggap mong biyaya, amen, at sinunod mo po ito sa pamagitan po ng pananampalataya sa kanyang pangalan at sa kay Kristo Jesus, mga kapatid, amen, ay siya din po, mga kapatid, amen, ang ating pong ibahagi. Dahil tunay na wala po tayong ibang ibahagi kundi si Kristo Jesus, mga kapatid. Amen. Sino po, mga kapatid, ito? Amen. We are soul winners. Sino po ito, mga soul winners na to? Amen. 3,000 were saved, mga kapatid ko, at Pentecost because of 120 witness in Acts chapter 2. Amen. Sila po, mga kapatid ko, amen, ay 3,000, mga kapatid ko, amen, ang naligtas on the day of Pentecost dahil po sa 120 witness who are willing to share the Word of God. Kaya nga po nung sila po, mga kapatid, may napuspos ng banal na Espiritu Santo on the day of Pentecost, mga kapatid, tumayo si Pedro. Siya po ay nangaral, mga kapatid, agad, puspos ng Espiritu Santo. At 3,000 souls po agad ang nabautismuhan. Now, ang eunuch po, mga kapatid, ay naligtas because of the witness of Philip. Amen? Naligtas pong eunuch dahil po si Philip ay hindi natakot magbahagi po ng salita ng Panginoong Diyos. Ganon din si Paul. Siya po ay naligtas dahil, mga kapatid, amen, hallelujah, si Stephen ay nagpatotoo. He became a witness. Stephen became a witness. Kung babasahin po natin sa Acts chapter 7, 54 to 60. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, sabi po, mga kapatid, our Lord Jesus Christ also is a living testimony of a soul winner. Amen? Sa kanino po? Sa Samaritan woman. Amen? Siya po, mga Samaritan woman na ito ay tumanggap, na kapatid, nakakilala na at tumalikod at nagsisi sa kanyang makasalanan, sumunod sa Panginoon dahil po sa Kanya. Amen? Dahil po sa ating Panginoon na nagbahagi po sa Kanya on the well, sa balon. Amen? Ganon din po si Ananias. Siya po din po, mga kapatid, amen, ay nag-witness sa Acts chapter 9 verse 1 to 18. Kaya nga po si Pablo, mga kapatid, amen, ay hallelujah, ay sumunod sa nakakilala sa Panginoong Diyos. Sa ating po Panginoon Kristo. Amen? Na dapat po ay si Pablo ang siyang tumutugis sa mga mananampalataya, pero, mga kapatid, amen, hallelujah, amen, siya po ay nakakilala sa Panginoong Jesus, amen, sa pamagitan po ng patutuo ni Ananias, mga kapatid. Amen. Sino pa, mga kapatid? Amen.
Hallelujah. Si Cornelius at ang kanyang sambahanan ay naligtas dahil po si Pedro ay nagpatuto sa Acts chapter 10 verses 1 to 48. Amen. Hindi po natakot si Pedro na tumayo dahil siya po inutusan ng Panginoon. Pumunta ka sa tahanan ni Cornelius at meron kang at sa iyong ipangaral ang daan ng kaligtasan. Kaya kung babasahin po natin sa Acts chapter 10 verses 1 to 48, mga kapatid, kami mababasa po natin na si Pedro, mga kapatid, ay nangaral sa sambahanan ni Cornelius at ang lahat po ay nangabautismuhan at napuspos ng banal na Espiritu Santo. Amen. Ganun din po ang Philippian jailer. Amen. At ang kanyang sambahanan, sila po ay naligtas because of Paul and Silas' testimony. Sa Acts chapter 16 verse 25, sila po ay nabautismuhan ang kanyang buong sambahanan dahil sila po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil po sa patutuo ni Pablo at ni Silas about our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga po ikaw at ako ay naligtas because somebody shared to us, amen, the Word of God. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, kung wala pong nagbahagi sa iyo at sa akin ng salita po ng Panginoon Diyos, wala po tayong kaligtasan. Kaya nagpapasalamat ka po ako, mga kapatid, amen, sa aking nanay sa pananampalataya, Sister Leslie de la Rosa. Amen. Dahil siya po, mga kapatid ko, ang nagdala sa akin sa Panginoon. Amen. Kami po, mga kapatid. Amen. At nung ako po ay nakilala sa Panginoon, nagdala ko naman po si Pastora Sally Orpiada. Amen. Hallelujah, sa pananampalataya. Praise God. Kami po noon ay college, mga kapatid ko, sa Central University of the Philippines. At mga kapatid, amen, doon kami nakakilala sa Panginoon Diyos. Amen. At ginamit po nga Sister Leslie noon, at pagkatapos kung ako po mabautismuhan ay ginamit naman po ako noon kay Pastora Sally Orpiada, na hanggang sa namunga ang salita po ng Panginoon Diyos, hanggang sa dumami po ng dumami ang nabahagihan. Kaya nga po nung ako po ay napunta ng Saudi Arabia ng 1986, hindi ko rin po mapigilan na hindi po magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos kahit po ang katumbas noon ay pugot ng ulo namin noon, amen, ang parusa doon sa 1986 doon po sa Saudi Arabia. But then, mga kapatid, sa diyan totoo ang sabi po ni Jeremiah, mga kapatid, amen, na hindi mo mapigilan ang apoy na ito sa iyong puso, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay tulad ng isang apoy, amen, na hindi mo mapigilan po, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ito sa iyong puso, na hindi mo maibahagi. Hindi ka magiging masayang Kristiyano kung hindi ka marunong magbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo, kaya marami natitisod ng mga Kristiyano. Bakit po maraming pasaway na Kristiyano? Kasi they never involve themselves in witnessing for winning souls for God's glory. Ang masayang Kristiyano ay yung Kristiyanong nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Yun po ang binasa natin kanina sa Psalms. Amen? Kaya ganda ng mga paang nagdadala ng salita ng kaligtasan. Kaya kung gusto mo, kapatid, amen, na ikaw ay maging matured sa pananampalataya, put yourself in a position of sharing the Word of God. Be a soul winner rather than a sulker. Amen. Rather than a murmurer, a complainer. Amen. Rather than a backslider, a lagi ng on and off Christian. Try to win soul. Amen. Try to win soul for God's glory. At makikita mo, sasaya ang iyong buhay Kristiyano because you get involved. Amen. Hallelujah. Subukan mo mag-share muna sa mga bata, sa mga teenager, amen. Doon sa mga levels na kaya mo munang ibahagi upang maalis ang iyong takot, ang iyong pangamba. Mga kapatid, amen. Ipag-pray mo sa Panginoon Diyos, amen. Nabigyan ka niya ng passion, ng compassion mo for soul. Dahil napaganda po, mga kapatid, amen, ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Dito sa iyong pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, nahahasa ang iyong sword of the Spirit, amen. Kaya nga yung iyong bulok, yung iyong itak, yung iyong sword ay kinakalawang kasi you are not using it. Amen? So kaya nga po, kahit na po ang memorize mo ay Acts 2:38, John 3:16, kahit na po John 1:1 lamang yung memorize, Genesis chapter 1 verse 1, amen? Kahit na po yung mga simple verses lang yung memorize lang na pakit, amen? You could share to it through the love of God. Amen? Kung ito ilalagay po natin sa ating mga puso. Kaya nga po, hindi po napigilan ni Pedro ang di magbahagi kay Cornelius, hindi po napigilan ni Paul and Silas ang magbahagi doon sa Philippian jailer, mga kapatid. Hindi po napigilan mga kapatid ni Pedro na dito tumayo on the day of Pentecost, praise God. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, kung ikaw ay tunay na witness ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, be useful in the kingdom of God. Be useful in the kingdom of God rather than a stumbling block in the kingdom of God. Amen?
kaysa ikaw man-chismis, kaysa ikaw man ay maging pasaway sa gawain ng Panginoon, kaysa ikaw ay lagi na lang on and off, be involved in witnessing. Amen? Pwede kang umawit, pwede ka mag-songlid, pwede ka hallelujah, musician, pero kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, amen, na ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos, yung iyong sword of the Spirit ay kakalawangin. Amen? Malamang na you just being involved in the musicians or as a music choir members or whatsoever. Pero the best, mapatid, is learn to share the Word of God wherever you are. Because that is, mapatid ko, hallelujah, the key of being a happy Christian. To be a joyful Christian. If you would like to be a bouncy, mapatid ko, and energetic Christian, learn to share the Word of God. Learn to be a soul winner. Because once you soul win, mapatid, amen, millions of angels are rejoicing just for one soul na iyong madala sa ating Panginoong Diyos. Never give up. You may never stop winning or sharing the Word of God, because the key of a happy Christian is soul winning. Amen? Soul winning. Pray for it. Amen? Pray for it that God gave you this burden of sharing the Word of God. Even it's just an Acts 2:38, Acts chapter 4 verse 12, John 3:16. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Pray for wisdom. Pray for knowledge. Pray for understanding. Open your mouth and the Lord will give you the Word. Amen. Ang Diyos po ang magbibigay sa iyo ng salita na iyo pong ibabahagi sa mga kaluluwang nais mo po, mga kapatid kong dalhin sa Panginoon. Never be discouraged, mga kapatid. Amen. Kung hindi mo agad siya madala, never be discouraged. Just show Him the sincerity of your love o sa Kanya na dalhin siya sa presensya po ng Panginoon. Huwag mo siyang akitin sa relihiyon. Huwag mo siyang akitin sa organisasyon. Akitin mo siya kay Kristo Jesus. The best testimony is the Lord Jesus Christ. The best sharing the system is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Let Him be the center of your sharing. Amen. In such a way, mga kapatid, hallelujah, makikita mo na pagka nakita niya ang sinseridad mo in winning Him for God's glory, lalapit siya. And take note, mga kapatid, amen, be careful to your life. Because, amen, hallelujah, the more you witness, amen, the more you share the Word of God, those people are watching your steps. Amen. They are observing you, how sincere you are, how faithful you are, and how loyal you are. Amen. Once you are sharing, share it with love. Magandang gabi, mga kapatid. Purihin ang Panginoon Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon at atin po, mga kapatid, kung pag-aralan muli sa susunod. Amen. Bukas, mga kapatid ko, amen, ang the qualification of a soul winner. What are the qualification of a soul winner? Pag-aralan po natin yan. Subaybayan po ninyo ang lesson natin ito, the soul winning. God bless you. Amen. And let's pray. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord God, for tonight. Thank you, Lord Jesus, hallelujah, for our answered prayer sa Uncle Panginoon Diyos ni Sister Mayan Guma Felix at naging matagumpay po ang kanyang heart operation. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo siya, Lord Jesus, ng complete healing and deliverance, Panginoon Diyos, at makalabas siya ng hospital ng mapayapa, Panginoon Diyos, at malusog. Tulungan mo po siya na makarecover at nawa, Panginoon, sa kanyang pagka-recover, Panginoon, ay maibahagi ang salita mo sa kanya at mapagbigay siya ng pasalamat sa another extension of life na binigay mo po, Panginoon, sa Uncle Panginoon Diyos na Sister Mayan Guma Felix. Pagpalain mo po siya at bigyan mo po siya muli ng kalusugan at kalakasan. Muli, Panginoon Diyos, akin itinata sa aking mga kapatid, Panginoon Diyos, sa AFCM, Panginoon Diyos Sarja, patuloy mong bigyan ng guidance sa leading sa aking mga kapatid. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga trabaho at nawa iligtas mo po sila, Panginoon, sa namang coronavirus, mga virus na to, Lord God, at nawa ingatan mo ang kanilang kinabubuhay at pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Patuloy mo pong bigyan ng wisdom, knowledge, understanding si Tatay Robert Rodriguez, si Brother Resty Umbria, ganoon din si Brother Bong, Tukero, Panginoon, in leading the church. Ganoon din po sila Sister Lani, Rafael, ganoon din po sila Sister Judy, Panginoon Diyos. Lord, abutin mo ang aking mga kapatid, ang bawat isa, Panginoon Diyos, hallelujah, sa Sarja, Panginoon. At naway, patuloy mo sila gagawin, papatnubay. Ganoon din po ang mga kapatid namin sa Merdi, hallelujah, si Brother June Samson, Panginoon Diyos, si Sister LD, Panginoon, ganoon din si Balong at si Gelay, ganoon din po, Panginoon Diyos, si Sister Daga, si Brother Ramil Talusig, at si Baby Naria Talusig, Panginoon Diyos, hallelujah. Ganoon din, Panginoon Diyos, si Sister Shaker, Brother Ian, at si Braden, Panginoon Ayala,
Ganon din aking ama, hallelujah, sina Brother Direk at Sister Mayan Felix, ganon din Sister Katrina, at ang boyfriend Panginoon, ganon din Sister Dang, Panginoon Diyos, ganon din aking ama, si Brother Dixon, Sister Mona, Panginoon, at si Baby Kali, ang Banasya family, ganon din ang Santos family, Panginoon, Sister Jasmine, Panginoon, si Nanay Nora, si Tatay Danik, Panginoon Diyos, Brother Harold, at ang kanilang pamangkin. Lord God, abutin mo din po, Panginoon Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Alam si Nanay Candida, Panginoon, patuloy sa bigyan ng kalusugan at kalakasan. Ganon din, Panginoon Diyos, sa aking mga kapatid, si Nanay Nini, Panginoon, si Ella at si Aludia, pagpalay mo po sila, si Tatay Robert, ganon din po, Panginoon, si Sister Rose Caputero, Sister Seren, at si Brother Livio Caputero, Sister Raquel Bateo, at Sister Joan Dapar, Panginoon. Lord Jesus, reach them out, Lord God. Ganon din aking mga sila, Brother Eddie Labaw, Sister Juliet Rojas, Panginoon. Ganon din, Lord God, si Brother Mark, Panginoon Diyos. Ganon din, Sister Jocelyn, Panginoon. Ganon din, Sister Evelyn. Hallelujah, sa Spanish, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ganon din, aking ama, si Sister Miri Olivier. Ganon din, Panginoon, Sister Raquel Villarreal. Ganon din, Panginoon Diyos, si Brother Ernest Nick Dow. Si Sister Berna, Panginoon Kumar. Lord God, ingatan mo mga kapatid ko ito, Lord Jesus, na Panginoon Diyos, sila po ay patuloy bigyan ng kalusugan at kalakasan at patnubay at gabay. Ganon din, Lord Jesus, hallelujah, aking sinanay Mila Apostol, patuloy bigyan ng kalusugan at kalakasan sa sinanay Rafael Panoon, hallelujah, si Tatay Rafael, ganon din Sister Emily Rafael Panoon, Lord God, ingatan mo sila. Ganon Sister Lani at si Brother Rafi Panoon, pakalang business, pagpalain mo ang mag-asawa ng Lord God. Ganon din pa rin Sister Meli Dalipong, Panginoon Diyos, at ang kanyang asawa, si Brother Arturo at ang kanyang mahal anak. Ganon din, Lord, si Brother Arturo, Sister Rose, Panginoon Diyos. Ganon din aking ama. Pagpalain mo, Ama, ang mga kapatid ko. Ganon din, Panginoon Diyos, hallelujah, Sister Gina, Panginoon, at ang kanyang mahal anak, at ang kanyang mga magulang sa bansang Pilipinas. Ganon din aking ama, Sister Arlene. Ingatan mo, ganon din ang kanyang magulang, Panginoon Diyos, at kanyang kapatid. Ganon din, Lord God, hallelujah, aking mga Sister Christy, Sister Panginoon Diyos, Dexter, at si Nanay Dela at ang kanyang mga kapatid sa Kabik, Panginoon Diyos. Lord, ingatan mo din. Ganon din si Brother Jervin at si Brother Ian Ragos, O Diyos. Lord God, abutin mo pong muli, Panginoon Diyos, maging aking mga kapatid, aking ama. Hallelujah. At nibayan mo po sila. Praise God, ang mga kapatid namin sa Abu Dhabi, at sa Saudi Arabia, sila Pastor Bong Ambasing, sila Brother Pastor Elmer Ibalio, at si Brother Lito, at si Brother Japel, at ang maraming mga kapilan. Lord God, abutin mo po muli ang mga kapatid namin. Hallelujah. Sa masulog po ng daigdig. Hallelujah. Sila Pastor Ayralo Anista, si Sister Rona Anista, Panginoon Diyos. Lord, bless them at kanilang mga anak. Ganon din po, Panginoon Diyos, sina Brother Hilbert Dumpit, Sister Rachel May Dumpit, Panginoon Diyos. Ganon din po kanilang mga mahal anak, Panginoon, sina Brother Roy Duya, Panginoon, at kanyang pamilya. Ganon din si Brother Roy Galang, sina Mayra Galang, at kanilang pamilya, Panginoon Diyos, buong sambayanan. Ganon din po, Lord God Jesus, ang aming mga kapatid, Panginoon, sina Brother Ricky Sagle and family. Ganon din po sina Sister Rose, Sister Ruby Pagel, Panginoon, at Sister Rebecca. Ganon din po, Panginoon, si Nanay Rose, Panginoon Diyos, ang kanyang buong sambayanan ng Pagel's family. Abutin mo din si Brother June Mamawag at Sister Jam Mamawag, Panginoon, sa Amerika. Abutin mo din po, Panginoon, Sister Marilu Dupila Aquino Soriano, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Brother Monching Soriano. Hallelujah, ang kanilang mga anak, Panginoon Diyos. Lord, bless them. Ganon din Sister Rose Kaluli, si Sister Jacqueline Apursa, Panginoon Diyos. Ganon din Sister Beck Ardasa, Panginoon Diyos. Sister Tina, hallelujah, sa Mindanao, Panginoon Diyos. Lord God, aking mga kapatid. Ganon din, Lord God, hallelujah, abutin mo sila Sister Mary Pacau at Sister Jumel Pacau, Panginoon, at kanyang sabayanan. Ganon din, Lord Jesus, ang aking mga kapatid, Lord God, hallelujah, dito po sa bansang Pilipinas. Ingatan mo po sila, patnubayan mo po. Ganon din si Brother Resty, Panginoon, si Daniel, si Rachel, si Rapra. Ganon din po, Panginoon Diyos, si Brother Robert Humbria, Sister Ain Humbria, at ang kanilang pamilya, at ang kanilang restaurant, at ang mga mahal nila sa buhay. Abutin mo po silang muli, Panginoon Diyos. Lord, ay ingatan mo din ang aking mahal na si Nico Joshua sa Bahrain, Panginoon. Patnubayan po siya, gabayan, Panginoon Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, understanding, guidance, and leadings, Lord God, sa kanyang trabaho. Naway makasumpo siya ng favor sa paningin ng kanyang among Panginoon. Ganon din si Micah Maranata, bigyan mo siya ng patnubay at gabay sa gabi po, Lord, sound by sound, heart, sound, spirit. Ganon din po, Panginoon Diyos, Sister Eva, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon, in Jesus' mighty name tonight. Lord God, we claim, Lord, the healing power kay Sister Eva, Panginoon. Alisin mo, Panginoon Diyos, ang ubo, Panginoon Diyos, ang kanyang sinat, Panginoon, in Jesus' name. Cover her, Lord, by the power of Christ's blood, and I claim your divine healing. By your stripes, we are healed, Panginoon Diyos. Salamat po, aking ama, sa mga karamdaman na aking mga kapatid sa pananampalataya, aking mga mahal sa buhay. In Jesus' mighty name, we claim, Lord, that the divine healing ng aking mga minamahal, ng mga kapatiran ka ng Diyos sa nagsulok sila ng daigdig.
Panginoong Diyos, mga pangyarihan sa lahat, patuloy mong pagpalain yung ministry, pagpalain mo po Panginoong Diyos ang aking mga kapatid na sumusuporta sa ministry ito, sa Bible Study Live. Naway, pagpalain mo silang matibay at lagi mo silang gagabayan, Panginoon. Abutin mo din ang aking mga kapatid pero sa Barangay 4 ng San Nicolas, ang Bible Studies doon, ganoon din sa Katuging. Lord God, naway bless them, Lord Jesus, at naway patuloy mo silang uuhawin ng iyong banal na salita, at naway isang araw, sila din po, Panginoon, ay mga bautismo ang sa iyong dakilang pangalan. Gamitin mo lamang po sa Nanay Florida, ganoon din sila Sister Seni, Panginoon Diyos, sila Sister Arlene, sila Sister Arlene, hallelujah, sila Sister Jeneline, Panginoon Diyos, ganoon din sila Sister Myra, Sister Marian, Panginoon, ganoon din aking ama, sila Sister Rose, Panginoon Diyos, hallelujah, sila Sister Jonah, Panginoon, hallelujah, Jesus, ganoon din po, Panginoon, hallelujah, si Nanay Florida at si Brother Pupil, Panginoon Diyos. Ganun din po, Ama. Salamat po muli, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang patuloy nagpapala sa iyong ministry at pagpalain mo ang mga businesses, aming kinabubuhay. Dalangin ko rin po, abutin mo din ang Cabel's family sa Mindoro, ang aking manang Francine, manang Nati, manang Malu, manang Lita, manang Cesar, Ading Jojo, aking mga pamangkin bayo at mga hita. Nawa pa rin Diyos, sila po ay tawagin mo din sa kaligtasan. Ganun din po ang mga mahal namin sa buhay, ang mga pinsan, Panginoon, ang mga tita at titos, Panginoon Diyos, bless them. At nawa pa rin Diyos, tawagin mo sila sa katotohanan. At Diyos, ganun din ang Alambro family, Panginoon Diyos, sa Nueva Ecija. Abutin mo din po sila, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po muli sa gabi ito, Lord. Sa ito po muli, binabalik ang lahat ng papagpasalamat for the Bible study. At nawapan, Diyos, ibalik po muli kami sa araw ng bukas upang makarinig muli ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po aking mga kapatid sa AFCM. Bless them, O Lord. Sina Sister Lilibet or Religious, Panginoon. Sister Rosalind, Panginoon Diyos, ang kanilang magulang, ang kanilang asawa at mga anak, Lord. Ingatan mo po sila. Pero din po si Brother Dave, Sister Mayo, si Music, Panginoon, ang Teres family. Nawa, O Diyos, huwag papahintulutan ng kaaway, Lord, yung makagawa ng baka pamaraan upang masakin pa yun ng sambahanan ng iyong Bagkus, Lord God, ikaw siya magbuugnay sa buhay ng bawat isa. Itago mo po muli kami pa yun sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Bless them, O Lord God. Cover, Lord God, your church, your people that was called by your name, O Lord God. Tulungan mo po kami na magtagumpay sa iyong mundo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga suporta ng aking mga kapatid sa ministry nito. Pagpalain mo po sila at ibalik mo po ng siksik din yung mga power na sinasukan at karanggan. Salamat dalangin, Lord. Ingatan mo po muli ang aking mga kapatid. In Jesus' name, amen. God bless you, mga kapatid, at magandang gabi muli. At nawa ay bumalik muli kayo sa paanong bukas at makinig kayo muli sa tanang Panginoon. At tandaan po natin, mahal tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Praise the Lord. Huwag po tayong give up. Magpatuloy po tayo sa nang tayo naroon. Let the Lord bless us and cover us by the power of His precious blood. God bless you in Jesus' name.